pag-aaralan natin sa hapong ito ay pinamagatan po nating staying on the winning side. Now the question is, are we on the winning side? Kung tayo po ngayon ay nasa gitna ng laban, dahil daw po ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng laban, parang wala pa po akong naalala sa buhay ko na araw na talagang walang laban. Araw-araw, the moment we open our eyes, the battle begins. And dalawa lang daw po ang side sa buhay ng Kristiyano. Are you on the losing side or are you on the winning side? At ang ating pong key verse, sabay-sabay nating ideklara, 1 Corinthians 15 verse 57, 1, 2, 3. But thanks be to He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Napakadali po nitong sabihin, lalo na kung okay lahat sa ating buhay, sunod-sunod ang tagumpay, punong-puno ng pagpapala, puro sagot sa panalangin, puro himala. Pero parang ang hirap ideklara po nito sa mga panahon na wala tayong ibang nakikita kundi kabi-kabila ang pagsubok. Ang daling i-declare ito, thanks be to God! Praise God! May sahod na! At yung sahod ko ay sobra-sobra pa. Pero paano pag nandun ka na sa gitna ng buhay mo na walang-wala ka na ubos na? Praise God! Malakas kayong pamilya, walang may sakit. Pero paano kung isa sa kapamilya mo nataningan ng 3 buwan, 6 na buwan? Ang hirap pong ideklara nito, pero ito po yung katotohanan. He gives us the victory. Very strong declaration, binibigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon. At ito po ang ating introduction. Are you currently facing challenges that make you feel defeated? Dumadaan ka ba sa iba't ibang challenges ng buhay mo that make you feel parang talo ako Ba't ganun? Parang nasa laylayan ka. Parang pag kinumpara mo yung sarili mo sa iba, sila namamayagpag, ikaw para kang nangungulelat. Are you currently facing hardships that are pushing you to give up? Yung mga pinagdadaanan mo ngayon parang konti na lang tinutulak ka na at sinasabi, tumigil ka na. No? Pwedeng may pangarap ka na nung una, ganda. Ngayon, di mo makita kung saan papunta yung pangarap mo na yun. At parang wala nang ibang bulong sa'yo, tigil mo na lang. Wala na yan. It doesn't make sense anymore. Huwag mo na ituloy. Sumuko ka na lang. No? O kaya may binigay na task si Lord dito sa church. No? Sabi sa'yo ni pastor o ng life group leader mo, ito yung gawin mo. Pero parang sa kabila ang pagsubok, parang yoko na Lord. Gusto ko na mag-give up sa faith ko. Or are you currently facing troubles that cause you to believe that it is already the end of your story? Baka hanggang dito na lang talaga ako. May inaasahan kang promotion, di ka na-promote. Baka talagang ito na lang ako. Hanggang dito na lang. Wala na akong aabangan pa sa buhay. O di kaya naman umaasa ka na may turn around sa loob ng pamilya nyo. Pinapanalangin mo yung anak mo na magbago, asawa mo na magbago. Hindi mo naman makita-kita. Baka talagang gandito na lang, Lord, yung pamilya namin. Baka wala na talagang tagumpay para sa amin. The enemy, sabi po dito, indeed, has various ways. Ang dami daw paraan ng kaaway. Sabihin nga natin, to distract. Sabihin po natin, to deceive. Sabihin po natin, and to discourage us. Tuso nga talaga si Satanas. Marami siyang paraan. Alam mo, one of the busiest beings here on earth, si Satan. Kasi 24/7 siya nag-iisip kung paano kanya mapapatigil sa buhay. Ganun nga po siya ka-concern sa'yo Ganun siya ka-concern sa kalalagyan mo. Ayaw niya yung okay ka. Maraming gagawin si Satanas para i-distract ka, para i-deceive ka, lukuhin ka, at para i-discourage ka. He wants us paralyzed. Baka yung iba nga po dito sa atin physically okay, pero spiritually paralyzed. Ibig sabihin, kumikilos yung katawan nila, nakakapunta ng church, pero deep within patay. Walang buhay. Hindi mo maitaas yung kamay mo. Why? Downhearted ka Discouraged ka. You cannot move. Noon, sobrang active mo, but now, parang kang paralisado. Noon, punong-puno ka ng pangarap, pero ngayon parang nakakatakot ng mangarap. Lagi namang bumabagsak Nakakatakot na mag-try. Kasi parang di naman laging nagtatagumpay. The enemy wants that. He wants us paralyzed. And listen to this, mga kapatid. His goal is to make us feel. Yun lang naman po yung kaya niyang gawin Yung lokohin tayo. He can make us feel it, but it's not the absolute truth. His goal is to make us feel we are on the losing side. Baka yung iba sa atin, ilang buwan na, ilang taon na pinaniniwalaan na ito.
Siguro nga talaga hindi ako nabuhay para magtagumpay. Kasi parang yung buhay ko parang punong-puno ng pagsubok. The enemy's goal is to make us feel we are underdogs. Kulelat, nasa laylayan. Sa trabaho, ikaw yung hindi ma-promote, hindi ka mapaboran ng boss mo. Sa pag-aaral, parang kahit na anong gawin mo, nag-aral ka ng mabuti, pero ganun, hindi mo pa rin ma-achieve yung grades mo. Sa business, you are trying so hard, pero parang feeling mo, walang strategies mo yung enough. Sa bahay, ginawa mo na lahat, bilang nanay, bilang tatay, bilang anak. Pero ganun, nothing works. Parang underdog ka, parang helpless ka, wala na. Walang tulong na dumadating. Sa finances nyo, you just feel so helpless and hopeless. That is what the enemy wants us to feel. At kung nandun na po kayo sa punto ng buhay nyo, ito po yung masakit na katotohanan. He rejoices. Masaya siya. He rejoices when we fully believe we are. Yun ang goal niya eh. Yung makita kang lugmo, yung makita kang tumigil na, yung makita ka na, okay, sige, na-attend ka ng church, na-attend ka ng life group, na-attend ka ng mga church gatherings, pero deep within you, patay na. Patay na mga pangarap. Patay na yung mga panalangin. Eh, napagod ka na. Tagal na, Lord, 25 years, 20 years ka nang nananalangin, hindi mo makita. Patay na. And you know what? The enemy rejoices when we fully believe we are on the losing side. While this is the enemy's game plan, the Bible has clear instructions on how we can stay on the other side. Salamat na lang po sa Panginoon kasi kahit gaano kahirap at kadilim sa mundong ito, ay lalo na po ngayon sa dami ng laban, but praise God! Dahil kahit ito yung game plan ng kaaway, the Bible has clear instructions on how we can stay on the other side. Hindi lang po daw yung dumaan sa tagumpay, nakatikim lang ng konting tagumpay ng Panginoon. Ang kalooban niya yung manatili tayo dun sa winning side, kung nasaan siya. In the midst of adversaries, in the midst of chaos, in the midst of challenges, how to stay on the winning side? Paano ba, Lord? Parang natry ko na lahat eh. Ginawa ko na lahat. Pero parang talo lagi, parang nadadapa lang lagi. Pero paano po ba? Merong manual ng Bible. 3 S po na ito na ating tatandaan. How can I stay on the winning side? Number 1, sabay-sabay po nating basahin. You have to see yourself from God's perspective. Doon po nagsisimula. Lahat daw po sa ating buhay nagsisimula sa perspektibo. Kahit sa business. Hindi yan agad yung execution na makapagbenta ka lang. Lahat yan pinag-iisipan. Lahat yan may perspective ka. At ganun din daw po sa ating buhay pananampalataya. Kailangan magkaroon ng shifting sa ating mindset. Kailangan magbago ang ating perspective. Lalo na po sa ating pagtingin sa ating sarili. Tingnan natin yung one of my favorite stories in the Bible kay Gideon. Gustong-gusto ko po siya kasi lahat ko nakikita yung sarili ko. Parang nanliliit siya lagi eh. Diba? Yung kwento dun sa Judges. Sobrang inaapi ang mga Israelita ng Midianites. Ngayon, hindi na kaya ng Panginoon, mahal niyang mga Israelita eh. So nagpadala siya ng isang magliligtas sa kanila, sa katauhan ni Gideon. Pero ano po yung sabi ni Gideon? Pardon me, my Lord. Gideon replied, but how can I save Israel? This is such a big task for someone like me. Why? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Wala pa nga, hindi pa nagsisimula yung laban, pakiramdam na ni Gideon, talo, walang pag-asa, olats, walang puntos. Ba't ako? Tingnan mo nga yung background ko, Lord. Yun na agad yung mindset niya eh. Tayo minsan ganun eh. Sabi ni Lord, alam mo, pagpapalain kita dyan sa trabaho mo. Pero hindi ka makapaniwala. Kasi parang feeling mo, mas maraming magaling sa'yo. Sa pag-aaral, binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, magdi-dean's listener ka, magta-top notcher ka, mamamayagpag ka, you will be the head and not the tail, sabi ng salita niya. Pero ikaw, parang, you know your ability? Alam mo lang yung hanggang saan ka. Pero tignan niyo po yung pagtingin sa kanya ng Panginoon, very far from how Gideon sees himself. Basahin natin Judges 6 verse 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Least ang clan niya. Anong klaseng past ang meron si Gideon? Anong klaseng background? Sa pamantayan ng tao, hindi yan makakapag-save ng bayan ng Israel. Pero iba yung tingin sa kanya ng Diyos eh. At kahit saliksikin niyo po ang Biblia at buksan niyo, lahat ng storya sa Bible ganyan. Pag may tinawag ang Diyos, iba siya tinitignan ng Diyos. Iba ang pagtingin sa kanya ng Diyos. Can you just imagine? From the maker of all, He will say,
You are a mighty warrior. There is power in declaration. Pero kung ang lagi lang natin sinasabi, talo ako, kawawa ako, mamamatay na ako, sakit na to, mamamatay na lang akong mahirap, wala na akong pag-asa, wala nang pag-asa yung anak ko, wala na po talaga. But you know what, mga kapatid, listen to this. Kahit po dumaan tayo sa pinakamababa, sa lowest point ng ating buhay, hindi magbabago yung pagtingin sa inyo ng Panginoon. Iba ang pagtingin sa inyo ng Diyos. Sa Diyos hindi kayo talo. Sa Diyos hindi kayo kawawa, hindi kayo mahirap. Sa Diyos hindi tayo bat-bat lang ng sakit at karamdaman at parang ito na lang yung ikakamatay natin. The same God who said that to Gideon is the same God who is saying to you, you are a mighty warrior. You are an overcomer. Amen! Sabi po dito sa reflection natin, once you find your identity in God, hindi sa mga past victories, nagtagumpay ako nun eh. Tapos yun ang barometer mo, no? Yung past victories mo, nagtagumpay ka nun, ngayon para kang kulelat, yun ang comparison mo. Wala na. Once you find your identity in God, not in your present circumstances, kamusta po kayo ngayon? Ano ang inyong kalagayan? Diyan nyo po ba sinusukat ang inyong sarili? Kapos na kapos kami ngayon eh. Yun tuloy ang identity mo. Pag tinignan mo yung sarili mo sa lamin, parang kawawang-kawawa, parang walang ginawa si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Or sometimes, we identify ourselves dun sa mga future dreams natin and goals. Masyadong nag-set ka ng mataas na dreams at goals mo. Hindi mo maabot-abot. Dilugmok ka. But once you find your identity in God, no storms nor setbacks can weigh you down. Pag hinanap daw po natin ang ating identity sa Diyos, pag tinignan natin ang ating sarili sa kung paano tayo tignan ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, ang susi dyan, buksan natin yung Bible natin eh. Marami pong circumstances sa buhay natin that will make us feel we are not loved. But once you open your Bible, you will know how God identifies you. And when you find your identity in God, walang trahedya ng buhay. Kahit gaano pa yan kadilim, wala pong pagsubok ng buhay yung makakapagpatigil sa'yo. Kasi tayo kung minsan yun eh. We see ourselves from our lens. Ano ba tingin ko sarili ko? Ganito kasi sitwasyon ko. Ganito yung nakaraan ko. But once you find your identity in God, no storms nor setbacks can weigh you down. When was the last time you look at yourself through God's lens? Baka po yung iba sa atin dito masyado nang kinain ng kalugmukan at hindi niya na marinig yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Sa mga matagal ng Kristiyano dito, alam niyo po yun eh, yung identity sa inyo ng Diyos. Baka maganda pong balikan ulit. Una, how to stay on the winning side. See yourself from God's perspective. Pangalawa po, set your mind on things above. Ito, lagi kong paborito si Apostol Pablo. Bakit? Grabe po yung pinagdaanan niya eh. Sabi ko nga, kung meron tayong dapat pamarisan sa paglilingkod, siya. Tignan niyo po, binakita niya yung pinagdaanan nila habang sumusunod sila sa Panginoon. It could be very tempting to feel that they are on the losing side. Tingnan niyo po ha, dinescribe dito sa 2 Corinthians 4, verse 8 to 9. We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Kung tayo po kaya ganyan ang pagdaanan natin, talagang parang gusto na lang natin maniwala na hindi natin kasama ang Diyos eh. Bakit Lord, sumunod naman ako sa'yo? Diba? Pwedeng ganun yung isipin niya, sumunod naman ako sa'yo, pero ba't ganun? Araw-araw ay laban. Pero tignan niyo po yung sinabi niya sa kasunod, sa 16 to 18. Therefore, we do not lose heart. Ba't iba yung perspective niya? Bakit iba yung nakikita niya, hindi yung hirap? Hindi yung kulelat, hindi yung kawawa? Bakit nasabi niya pa rin na, we do not lose heart? Sa ibang translation, we do not give up. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ang ganda eh. Ano yung dahilan niya? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Wala naman pala sa kanya lahat ng pagsubok na pinagdadaanan niya. Alam niya, pagdadaanan lang, pinagdadaanan niya eh. Diba? Kaya ngayon yung term, kasi talagang dadaanan mo lang. Alam niya na hindi pang habang buhay. Sabi niya, these are just but light. Sabihin natin light. Sabihin natin momentary. Imagine mo, ngayon, baon na baon ka sa utang, hindi yan habang buhay.
May problema sa business nyo, hindi po yan panghabang buhay mga kapatid. These are just but light and momentary. At ito yung nakita ko, na pinag-ugatan ng kanyang pananampalataya at confidence sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Tayo, nakikita lang natin ngayon, yung mga bagyo ng buhay. Pero pag pinilit natin ipikit yung ating mata sa lahat ng nakikita natin, disappointments dahil sa ibang tao, discouragements dahil sa nangyayari sa ating pamilya, sa ating finances, sa ating trabaho. Pag pinilit nating ipikit ang ating mata, at pinilit nating buksan ang ating spiritual eyes, at ituon ang ating paningin doon sa mga bagay na hindi pa natin nakikita pero alam nating mangyayari, we can have hope. Dito nag-ugat eh. Hindi nakatingin si Apostol Pablo sa mga pinagdadaanan niya. Hindi. Ano kung ma-persecute? Ano kung para na silang luga-luganit araw-araw? Ano? Alam niya na hindi ito panghabang buhay. Meron siyang inaasahan. At yung bagay daw na yon, yung hindi pa natin nakikita, yun yung panghabang buhay. Yun yung dapat nating hinihintay, hindi yung mga bagay na ating nararanasan ngayon. Our focus determines our status. Kung nasa ng focus mo ngayon, yun yung magdedetermine ng iyong kalagayan. Tignan niyo po, pag ang focus nyo ay nasa mga kabiguan, anong status? Depressed. Kung ang focus nyo ay doon sa mga gagawin ng Panginoon, anong status natin? Hopeful. Sabi dito, hopeless or hopeful? Strong or weak? Surviving or thriving? It depends on where and on whom we fix our eyes. Pansinin nyo lang po yung inyong sarili. Ang pag-asa naman po hindi nakadepende sa sitwasyon eh. Mapapatunayan natin yan sa mga Bible characters. Maraming dumaan sa despair sa Bible, pero they found hope. Why? Hindi nakadepende sa nangyayari sa buhay eh. Nakadepende kung saan tayo nakatingin. It's been a while. You've been praying and God is not answering. You just feel so hopeless. You want to give up. Pero tignan po natin yung sinabi sa Colossians 3 verse 1 to 2. Highlight this in your Bible. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is. Seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Tinuon natin yung ating paningin sa mga bagay na wala tayo. Tapos meron yung iba, buti pa sila. Ba't kami ganito? Buti pa sila ganyan. Doon yung paningin natin eh. Kaya laging lugmok, laging kulang, laging kapos. Wala tayong makitang liwanag. Why? We look at things that will fade away. Yung mga bagay na hindi naman magtatagal. Alam niyo po ba na yung mga dinadaanan yung bagyo ng buhay na yan? Di, pinadaan lang kayo dyan ng Panginoon kasi may purpose siya. Sa yaman ng pag-ibig ng Diyos, hindi niya papayagan yan para lang saktan ka. Hindi po ako naniniwala doon. Para lang ba tanggapin nyo na hanggang dyan lang kayo? Hindi. Pinadaan lang kayo dyan. Pag dumadaan tayo sa pagsubok, meron kang dapat abangan yung eternity na kasama mong Panginoon. Pag nakikita mo yung nangyayari sa mundo ngayon, hindi naman to, this is not my home eh. Kahit nga yung bat-bat ka ng sakit at karamdaman ngayon, baka meron po dito sa atin na diagnose ng cancer, tuberculosis, o malalang sakit. Sabi nga po, temporary bodies lang natin to eh. Ibig sabihin, wala talaga. Lahat ng hirap, pansamantala lang. Paano tayo mananatili dun sa winning side ng buhay? Piliin natin kung saan tayo magpo-focus. Huwag kayo mag-focus po sa inyong mga trabaho. Huwag po tayo mag-focus sa meron tayo ngayon, mga yaman o ano pa mang pwede natin sa mga achievements natin. Lahat yan mapaparang. Sabi nga po, di ba? Lahat daw, heaven and earth will pass away. And so, we have to set our mind on things above. Ano yung dapat natin gawin? Stand on God's promises. Madalas kaya tayo natatalo? Balikan natin yung pundasyon natin. Tingnan niyo po si Abraham. Romans 4 verse 20 to 21, pinangakuan siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, Abraham, you will be a father of many nations. But how would that be possible? 75 years old si Abraham nung binigay yung pangako. Ang hirap paniwalaan. Pero anong ginawa ni Abraham nung may pinangako sa kanyang Panginoon? Tinayuan niya lang yun. Pwede niyang sabihin nung sinabi ng Panginoon sa kanya na, you will be a father of many nations. How come? 25 years siya naghintay bago finulfill ni Lord yung promise niya. Same with us, may mga ganun sa atin. Ang tagal-tagal mo nang naghihintay dahil parang pakiramdam mo hindi pa rin nangyayari. Parang totoo ba, Panginoon?
Ba't sa iba binigay mo ng 1 month? Ako, I've been waiting for so long. Totoo ba yung pangako mo? Pero ano yung ginawa ni Abraham? Pwede siyang nagpakain sa kaisipan na, ang tanda ko na kasi, hindi totoo yung sinabi ng Panginoon. Siguro sa iba niya lang tutuparin yun, pero sa akin, dahil 75 years old ako, pangako lang yun. Pero anong ginawa niya? Abraham never wavered in believing God's promise. Hindi daw. In fact, ano daw yung nangyari? His faith grew stronger. Lalo pa siyang nagpakatatag. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Somebody here came in this place. Medyo duda ka na. Tagal na, Lord eh. Saka parang hindi na nag-a-align yung circumstances sa pangako mo. Mag-promise ka ng magandang buhay sa amin, Lord, pero ba't ganito? Lalo kaming naghihirap. Nag-promise ka na ayusin mo yung pamilya namin, pero ba't ganito? Puro awayan. Nag-promise ka, Lord, na gagawin mo kong ulo at hindi buntot, pero ba't ganon? Para akong talunan. But look at Abraham. He never felt like he was an underdog. Kawawa naman ako. 75 na ako, hindi pa ako magkaanak. At the age of 100, dun po niya natanggap yung pangako ng Panginoon. And true enough, nagsimula ang maraming lahi kay Abraham. Indeed, God was faithful in His promises. He became the father of many nations. At ito po yung balikan natin lagi mga kapatid. If you have your Bible, you can open it para ma-highlight natin. In Isaiah 55 verse 10 to 11, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish. Ang ganda ng metaphor dito ni Lord eh. Kasi sabi niya, imagine niyo po, ipinapadala daw ni Lord ang mga ang ulan at ang snow. May purpose siya. Bakit niya pinadala yon? Para daw umusbong yung mga halaman. Ganon din daw po yung salita niya. Ipinadala niya ang kanyang mga salita. Sabi niya, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. Wala daw pangyayari sa buhay ng tao na pwede nating sabihin, Panginoon, akala ko ba pagyayamanin mo ako? Bakit ganito? Empty promises. Akala ko ba, Lord, best yung future mo? Bakit ganito lang yung school na napasukan ko? Akala ko ba, Lord, mahal mo yung pamilya namin, pero ba't ganito? Sunod-sunod na pagsubok na lang. But look at the word of God. So is my word that goes out from my mouth. Wala daw salita ang Diyos na lumabas sa kanyang labi at pinadala sa bawat isa sa atin na bumalik sa kanya na empty. He will accomplish what He desires and achieve the purpose for which He sent it. This is the perfect time, mga kapatid. I believe in my heart. Meron na pong pangako na inilagay ang Diyos sa inyong mga puso. Kahit isa yan, kahit isa lang yan, na sobrang yung pinangahawakan. At probably yung iba sa atin hindi pa yun nakikita. This is the word. Hindi po nakalimutan ng Diyos yun. Hindi dahil matagal na, hindi dahil ang dami nang nangyari, ay nakalimutan na ng Diyos. No. Alam niyo po ba, one of my favorite characteristics of the Lord, He is a covenant-keeping God. Imagine niyo yung laging ina-example ni Lord, generations from generations. Gusto niyang ipakita na kahit lumipas ang isang henerasyon, hindi nga araw eh. Hindi nga linggo, tayo minsan pag nangako sa mga kaibigan natin, oy, sige, sasamahan kita sa ganito, mamaya nakalimutan na natin. Pero alam niyo po ba si Lord, natapos daw ang isang henerasyon, hindi pa niya nakakalimutan. May panibagong henerasyon, hindi pa rin niya nakakalimutan. Kahit sa 4, 5 saling lahi, andun pa rin buhay ang pangako niya. Bakit? His word is His integrity. God's word is His integrity. Hindi niya pwedeng baliin yun. For He is not a man that He should lie. And so if God says, naghirap ako para kayo, yumaman. At pag sinabi ng Panginoon that I have come that you may have life and have it to the full. At pag sinabi ng Panginoon that He is the God of all mankind and nothing is too hard for Him to do. At pag sinabi po ng Panginoon na with man this is impossible but with God all things are possible. At pag sinabi niya sa kanyang salita that for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Pag sinabi yun ng Panginoon, papanindigan niya yun. He is not a man that He should lie. He remembers His promises for each one of you. May pangako ang Diyos sa inyong pamilya, huwag niyo pong i-let go yun. May pangako ang Diyos sa inyong mga anak, huwag niyong i-let go yun bilang magulang, panghawakan niyo yun hanggang huli. May nilagay na pangarap ang Diyos sa inyong business, at may kasamang salita yun.
it will not return to Him empty? Wala pa po ako narinig na kwento na bumalik sa Diyos at sabi, akala ko ba, Lord? Why? Kasi in God's perfect time, He will fulfill it. He will accomplish what He desires and achieve the purpose for which He sent it. At kung galing kay Lord ang pangako na yan, hindi yan mababalik kahit anong mangyari. Sabi sa Matthew 24 verse 35, sabi dito, heaven and earth will pass away. Magkanda loko-loko na ang lahat ng bagay dito sa mundo. Magkanda gulo-gulo. Magkabaliktaran na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Magkabungguan ng mga stars. But my words will never pass away. Paano ka matitinag kung yun yung tinatayuan mo? Yung mga pangako ng Diyos. You know what? When Christ is your firm foundation and our lives are anchored in His promises, no matter what comes our way, taningan ka man ng doktor, dumaan man ang pamilya niyo sa kasadsaran ng mga problema, kabi-kabilangan man ang kabiguan sa buhay mo, no matter what comes your way, you will overcome. Magtatagumpay tayo. Bakit? Yung pundasyon natin, hindi yan basta matinag eh. Jesus is our solid rock. Kaya sa buhay, hindi po yan pagalingan eh. Sa buhay, hindi patalinuhan. Sa buhay, hindi yung pagandahan ng diskarte. Alam niyo po sa buhay, patatagan ng pundasyon. Kahit sa mga bahay at establishmento, kahit gaano pa yung kaganda, lahat ng designs niyan, no, yung ganda ng pintuan, ng bintana, pero kung hindi matibay ang pundasyon niyan, isang earthquake lang, wala yan. Sa buhay, hindi pa yamanan. Sa buhay, hindi pa taasan ng naabot. Sa buhay, hindi pagandahan ng pamilya o pagandahan ng damit. Parang yaan ng bahay, paramihan ng sasakyan. Hindi. 100 lang ng pagsubok. 100 lang ng pagsubok pwede kang matinag kung hindi si Kristo ang pundasyon mo. Pero alam niyo po mga kapatid, listen to this. When Christ is our firm foundation, when we are standing on the solid rock, which is Jesus, whatever comes our way, alam niyo po yung dinedeclare ko ngayon sa Psalm 23. Sabi dito sa Psalm 23 verse 4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Why? Nasabi po ba ito ni David dahil siya ay giant slayer? Dahil pinatay niya si Goliath? No! Nasabi pa ito ni David dahil isa siya sa pinakamagagaling na hari in his time? No! What's the reason? Anong kasunod? Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me, Lord. Kasama kita eh. Kahit dumaan ka sa pinakamahirap na bagyo, andun ang Diyos. Grabe yung kabiguan mo ngayon sa buhay, wala nang tigil. Failures after failures, rejections after rejections. Parang di mo na kaya, pero sabi ng Diyos, kahit dumaan ka dyan, I am close beside you. Sabi dito, your rod and your staff protect and comfort me. Yun ang pundasyon ni David. Bakit niya kinaya ang lahat ng hirap sa buhay? Kayo po, ano yung tinatayuan nyo ngayon? Baka tayo kung minsan masyadong nakaasa sa ating resources. Magaling ako eh. Successful naman yung business ko ngayon eh. Ganda ng takbo ng trabaho ko ngayon. Maganda yung pamilya namin, mababait yung mga kapamilya ko. Anong pundasyon natin? Lahat po yan pwedeng sang ganun lang ng Diyos. Just like what happened with Job. Sang ganun lang ng Diyos, pwedeng mawala lahat eh. Who is your firm foundation? And I want to end with this. Because of what Jesus did on the cross, you don't have to fight for victory anymore. Marami sa atin po ngayon, Kristiyano na, pero nakikipaglaban pa rin sa tagumpay. Parang kailangan pa nilang ipagmakaawa para lang makaalpas sa kahirapan. Kailangan pa mandaya para lang gumanda yung kinabukasan. Ipinaglalaban eh. Kailangan ganito yung pangarap kong buhay eh. Ganito yung gusto ko para sa mga anak ko, kaya kahit pandadaya, ipapasukin ko. Ang dami po sa atin, we still have to fight for victory. But no, we don't have to do that. Why? You already have it. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. Galing tayo dun. Simula nung tinanggap natin si Kristo na tiniis lahat ng hirap para sa atin. Si Kristo na sinabi, tiniis ko lahat ng hirap para maging mayaman ka. Kinuha na nga daw po niya lahat ng sakit, He bore. Binitbit niya na lahat ng pain para daw tayo hindi na maghirap. He lost His life so that we may have it. Meron na tayo ng tagumpay eh. We just have to walk in your God-given identity. Ano po bang identity niyo sa Diyos? You just have to fix your eyes on Jesus. Itingin mo kay Jesus yung paningin mo.
Hindi sa mundong ito. You just have to be fully confident in what He says. If you do, you'll not only overcome today's battles. Alam niyo, pag ginawa daw po natin itong tatlo na to, hindi lang natin yung parang minsan ganito tayo, yung satisfied na ba tayo na, okay, naraos. Wow, praise God, may pagpapala ngayon. Then we're satisfied. Pero God didn't call us to that kind of life. We are not meant to just overcome today's battles. We are meant to stay on the winning side. Hindi lang yung mairaos ang buhay, mag-survive sa buhay, makakain lang araw-araw. Praise God for that. But we are meant for something more. God wants us to stay on the winning side. Why? That's where Jesus is. Sa losing side si Satan Talo siya Defeated foe nga daw siya 2,000 years ago. Kaya nga siya nanggugulo, gusto niya pa ng maraming kasama sa impyerno. But hell is not meant for God's people. Hell is just meant for Satan. But tayo daw, nandun tayo kasama ni Kristo. Isinama sa parada ng tagumpay. No? Kabalikan nga natin yung verse natin kanina, but thanks be to God, He gives us victory. Ibinibigay niya yung tagumpay. At sabi doon, dahil si Kristo na yung nasa sa atin, matagumpay na tayo Dahil si Kristo ay nananahan, karga-karga natin yung tagumpay niya. Dahil ikinarga niya na yung krus ng Kalbaryo, we do not have to carry that anymore. You know what? Jesus experienced it all so that we don't have to endure it again. Bakit tayo pinipilit pa rin natin yung sarili natin na alam niyo po yun, yung manatili sa pagkalugmok? Tiniis niya na yun. Lahat yun, pinagdaanan niya na. Kasi gusto niya sabihin sa'yo, hindi mo na kailangan pagdaanan yan. Okay na. Ano yung sabi sa kanyang salita? Tetelestai. It is? Ano daw po it is? Tapos na! It is a done deal in heaven. Tapos na ang hirap. Tapos na ang sakit at karamdaman. Wala nang usapin sa Panginoon. It is forever settled in heaven. We just have to claim the victory now. And you know what God wants for us? Just stay on the winning side.